Good morning, Philippines! Sa inyo ang ating segment na Stories in the Service ngayong linggong ito kung saan ating matutunghayan ang kwento sa serbisyo ng ating itatampok ngayong umaga. At kami ang inyong makakasama, Bombo Ira Chicano at Bombo Marian Esmeralda. Ang bawat bansa ay nangangailangan ng mga manggagawang magbibigay serbisyo para magawa ang mga bagay na kailangan ng bawat tao. Sila ang nagsisilbing instrumento para matugunan ng iba't ibang pangangailangan. Kung wala ang mga ito, marahil hindi kayang umunlad ng isang bansa at mahirapan ang bawat tao sapagkat ang mga manggagawa ng bansa ay tumutulong para mas mapabilis ang mga gawain at serbisyo. At ang ating itatampok ngayon sa ating segment ay nasa naturang sektor, partikular sa pagtutok sa pagpapahalaga ng karapatan ng mga manggagawa. Siya ay si Ma'am Rodora Dingle, ang kasalukuyang officer in charge ng Dole Central, Pangasinan. Ibinahagi niya na nagsimula siya sa kanyang propesyon bilang job order, ngunit dahil sa sipag at tiyaga ay naabot niya kung nasa ang posisyon man siya sa ngayon. Aniya, sa kanyang 25 taon sa serbisyo, hindi ito naging madali ngunit naging makabuluhan naman ang kanyang mga napagdaanan. Ako si Mrs. Roda Dingle. I've been in the department for almost 25 years. I rose from the rank. Dati akong job order, contract of service, pero sa sipag at tiyaga at pagkakaroon ng commitment and sense of responsibility sa trabaho ko, sa awa naman ng Diyos, ako ngayon yung officer in charge dito sa Department of Labor and Employment. Aniya, sa Dole na siya nagsimula bilang kanyang unang trabaho at nakikita niya ang kanyang sarili na magtatagal pa sa kanyang naturang propesyon. Actually, ito yung unang-unang trabaho ko. Dito na ako tumanda, dito na ako tatanda siguro at dito na rin ako ulit magre-retire. Actually, ang pag-aaral ko sa kolehiyo kahit na may asawa ako, nagtiyaga pa rin akong nag-aral, nagtapos dahil naniniwala ako na mas meron akong laban sa buhay kung meron akong edukasyon at meron akong natapos. Dahil sa ngayon, lagi kong sinasabi rin sa mga anak ko na mas maganda pa rin at mas malaki yung chances kapag ikaw ay may natapos. Ibinahagi din niya ang pangunahing magampanin niya sa Dole, kabilang dito ang pagtataguyod ng mga programa at serbisyo lalo na sa mga manggagawa. Ako ng Department of Labor and Employment, sabi ko nga kanina, ay nagdi-deliver ng aming mga programs and services. So marami tayong programa na pwede nating maibigay sa ating mga kababayan. Meron akong 35 na staff na sinusupervise dito sa Dole Central Pangasinan, including yung ating mga partners sa mga local government unit na may mga peso managers. So sila yung mga katulong natin na nag-i-implement ng ating mga programs and services. Pinaka-satisfying na parte naman sa kanyang trabaho ay ang pagpapaabot ng mga programa sa mga kababayan na mabigyan ng kaunting halaga na maaring makatulong sa kanila upang mag-umpisa. Ang satisfying part sa trabaho siguro ng isang pagiging government employee is naiaabot mo yung ating programa sa ating mga kababayan, nakakapagbigay tayo ng kahit man lang hindi masatisfy yung kanilang pangangailangan sa pang-araw-araw, at least nakakatulong tayo doon sa ating mga kababayan na mabigyan sila ng konting halaga na pwede nilang pag-umpisahan. And napakahirap din syempre ng trabaho namin sa gobyerno dahil sa dami ng aming mga programa, kailangan namin ma-deliver lahat ng yan. Ang satisfying dyan, syempre, maayos naman ang sweldo sa gobyerno. Masasabi ko na nakakapagbigay siya ng maayos at magandang pangangailangan para sa pamilya mo. And ang
isa doon siguro na masasabi ko rin na satisfying is iba yung joy, iba yung pakiramdam na nakakatulong ka sa kapwa. Inilarawan din niya ang ilang mga challenges o pagsubok na madalas kinakaharap ng kanilang tanggapan at isa na rito ang pagdagsa ng mga reklamo, lalo na sa mga empleyado na madalas ay impresyon nilang hindi agad natutugunan ng kanilang ahensya ang mga pinaparating nilang mga problema. Marami tulad ng mga dito sa aming opisina kasi meron tayong tinatawag na single entry approach program. So marami tayong mga kababayan na nagrereklamo sa kanilang mga employers. So hindi lahat ay maiintindihan nila kung paano yung procedure ng batas. So minsan na i-misinterpret nila na hindi kaagad nabibigyan ng aksyon yung kanilang dinudulog dito sa aming opisina. Pero lagi ko ngang pinapaliwanag sa kanila, as much as na very busy din kami, rest assured na lahat ng mga reklamo o dulog dito sa aming opisina ay Motibasyon naman aniya nila ang patuloy na natatanggap na mga magagandang na feedback mula sa kanilang mga naseserbisyohan. Motivation, tulad ng nasabi ko kanina, yung mga kababayan natin, yung mga beneficiaries natin na aabot ng aming opisina. Dahil dun sa mga simpleng ngiti nila na nabigyan mo sila ng kanilang mga livelihood o pangkabuhayan, ay napapasaya namin sila sa maliit na pamamaraan na programa ng DOLE. Sa pagbalanse naman sa kanyang oras sa pagitan ng kanyang trabaho at oras sa pamilya, aminado naman siya na hindi madali lalo na sa uri ng kanyang tungkulin bilang isang opisyal ng DOLE. Nababalance in a way na siguro kahit gaano ka-busy ang aking schedule. Alam mo, may kwento ko nga sa'yo last time nung nagkaroon kami ng malaking activity dito sa Dagupan. Nangyari na graduation din ng anak kong bunso. Pero I see to it na kailangan ko ring i-balance yung lahat kasi syempre kaya tayo naghahanap buhay dahil din para sa pamilya natin So awa naman ng Diyos, nakahabol sa pagsabit ng medalya ng anak ko. Ang lang doon is most of the time you have to sacrifice kasi nga kailangan din yung oras, yung serbisyo mo sa trabaho mo. Narito naman ang mensahe niya sa mga may interes din na pasukin ang kalintulad ng kanyang propesyon. Tulad ng mga katulad ko na ina na nagtatrabaho din, lagi nyo pong alalahanin na laging bigyan din ng oras yung ating pamilya, bigyan ng oras yung ating mga anak kasi pag hindi natin sila nabigyan ng oras baka hanapin nila sa iba. Gano man tayo kabisi, gano man tayo karami ng trabaho, wag nating kalimutan na at the end of the day may pamilya na nag-iintay sa atin. Masarap magkaroon ng trabaho pero hindi naman po pwede na masakripisyo lagi ang pamilya. Tulad na sinasabi ko lagi dito sa mga kasamahan natin sa opisina na lagi lang silang magtiyaga, magsipag, magkaroon lagi ng commitment and sense of responsibility sa kanilang trabaho. Because at the end of the day, andyan lagi si Lord na magre-reward doon sa mga sacrifices mo. Parang ako, ang lagi kong sinasabi, kapag masipag ka at marunong ka sa trabaho, syempre, walang supervisor na hindi matutuwa. Diba? So, kailangan laging maayos, maganda, magalang, especially na ang aming trabaho ay lagi kaming humaharap sa ating mga kababayan. So, tiyaga, sipag, dasal, yan ang magandang sikreto para maging matagumpay sa buhay. And syempre, lagi din na i-priority ang family. Sumainyo ang ating segment na Stories in the Service ngayong umaga kung saan inyong natunghayan ang kwento sa serbisyo at mga pinagdaanan ng ating itinampok ngayong umaga na kapupulutan ng aral at inspirasyon. At mga kabombo, muli na nga tayong magkasama sa susunod na edisyon ng ating segment.
Kami ang inyong nakasama, Bombo Ira Chicano. At Bombo Marian Esmeralda. Para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Good morning, Philippines!